Welcome back to my channel, guys. In this video, pupuntahan naman natin yung tinatawag nilang Bell of Happiness dito sa Sapporo. Alamin natin kung masaya ba dito at kung talagang tatawa ba tayo dito. Yan. Dahil happiness nga di ba? Sobrang saya dapat. Dapat masaya, wag lang palang sobra kasi baka mamaya bigyan ka ng jacket o suotan ka ng jacket kaso close jacket. Parang pagkamalang ka pang baliw. Let's go! Okay, saan nga ba tong happiness na to? Ay mali, Bell of Happiness pala. Kapangalan nito yung paborito kong female OPM artist na si Moira. Kasi yung pangalan ng lugar is Mount Moiwa. Moiwa, Dewatowe. Uyoy yarn. Paano nga ba pumunta dito sa Mount Moiwa? So, tanungin nyo ako. Inis! Ano? Eh na naman, dreaming na naman. Wala naman palang nanonood. Buset. Anyways, eto nga, sasabihin ko sa inyo kung paano pumunta doon sa Mount Moiwa. So ayun na nga, bago ka pa lumabas ng hotel, hostel, or Airbnb mo, mag-Google Map ka na. Tapos, hanapin mo yung Ropeway Iriguchi Ropeway Iriguchi Station, or maghanap ka ng station for the streetcar or tram going to Iriguchi Station. Syempre mag-Google Map ka para mas madali mong makita. Then pagdating mo dun sa Ropeway Iriguchi Station, kailangan mong maglakad ng at least 600 meters or about 10 to 15 minutes. Kung mabilis ka, mga 5 minutes, di ba? Pwede ka din mag-taxi kung may budget ka, di ba? Para hindi ka masyadong pagod. Pero ako kasi naglakad ako para mas makita ko ngayong lugar at saka ma-feel ko yung snow. Mamaya makikita niyo yung sinasabi ko. Pero tingnan niyo itong driver ng tram. Driver ng tram is babae. So, galing, di ba? Kasi sa atin parang wala akong nakita. Well, hindi naman ako madalas sumasakay ng train, pero wala akong nakita na babae yung nagdadrive ng train sa atin. Tapos ito, dumating na ako sa Iriguchi Station. Yan, makikita nyo naman yung information kung paano doon pumunta sa Mount Moiwa Ropeway entrance. Nalimutan ko yung pangalan ng station. Parang ano nga ba yun? Parang Sanroku Station. Tama ba? Well, pa-check na lang din. Pero yun nga, para makapunta ka doon sa Mount Moiwa Ropeway entrance, yun, kailangan mo maglakad or sumakay ng taxi. Tingnan nyo guys, ang cute ng tram. Classic. Kanina yung nakita natin modern, di ba? Tapos ito naman classic. Okay, let's start the beginning. No, let's start walking na. Kasi ito nga, yan. Dahil mas gusto ko talaga naglalakad kasi mas nakikita ko yung paligid. Pero tingnan nyo, ang tataas ng snow, no? Pag ganito, pag meron kang tinataguan, napakadaling magtago kasi di ka makikita. Pagdaan mo pa lang dito sa snow, lalo na pag mataas yung snow nga, hindi ka na makikita. Tingnan mo, parang dito halos ka-height level ko na lang yung snow. Tingnan nyo dito banda. Medyo ikot natin yung camera. Wait lang. Yan. Pag ganyan kataas yan, pre,
Tingnan mo naman, hindi ka na makikita. Tagong-tago ka na. So yan, after few minutes of walking alone, mag-isa, dahil ako nga lang mag-isa, wala akong kasama. Marami akong napag-isip-isip, marami akong napagtanto na kung minsan pala sa buhay, kailangan mo mag-isa, walang kasama, wala kang karamay, dahil, ayun nga, wala kang pera. Buset! Anyway, malapit na tayo dun sa San Rocco Mount Moiwa Ropeway Station. Nga pala guys, yung mga ganitong ice, medyo yung alikabok na nagmelt yan. Tapos yung iba, medyo matigas na, kaya ingat talaga sa paglalakad. Pagka ganun yung texture, texture ko nalalaman yung ano nung ice. Tapos dito, ito, isa yata to sa mga multi-level parking. Hindi ko alam, pero medyo malayo pa kasi to. Pero siguro may mga establishment kasi na walang parking, kaya meron silang open parking doon. Anyway, again, nandito na tayo sa Mount Moiwa Ropeway San Rocco Station. So from here, magbabayad ka ng 700 to 800 pesos. Pero round trip na yon. Medyo pricey, pero kasi yung scenery na makikita mo talaga maganda, kaya worth it na rin. Bali nga pala, pag pupunta kayo dito, tingnan nyo rin muna yung website ng ng Ropeway kasi or ng Mount Moiwa, kasi minsan baka lang meron silang emergency maintenance. Sayang naman yung pag-travel nyo papunta dito tapos close pala. So mas maganda, updated kayo, visit nyo rin yung website at kung open ba sila. Ayun, para alam natin. So nandito na tayo sa floor kung saan tayo bibili ng ticket. So hindi ko na rin kinunan yung pagbili ko ng ticket while on the transaction. Hindi na ako nag-video kasi hindi ko alam kung allowed. At medyo syempre iniisip ko baka magalit yung nasa ticketing booth at ayoko na magkaroon ng aberya, kaya ayun. Pero at least nakita nyo, ito yung level kung saan kayo bibili ng ticket. And then next natin is ito, sasakay na tayo ng cable car, syempre after mo bumili ng ticket, diba? So ayan, makikita nyo lang dito is puting-puting snow at wala mga leaves ang puno. So after dito, ang next stop ng cable car na to ay doon sa Chifuku Station. Opo, tama ang pagkakarinig nyo, Chifuku, hindi Siponko. Saksakan ng baduing na naman. Well, inaaliw ko nga lang yung sarili ko kasi minsan mahirap din talaga, or madalas pala mahirap din talaga mag-travel mag-isa, lalo na pag ibang bansa. Kasi katulad nito, iba yung language nila. So meron talagang language barrier. Kaya minsan, kailangan mo na lang magsaya. Okay, paalis na yung cable car. So dito, may maririnig tayo about sa Mount Moiwa or sa cable car at yung pwede natin ma-experience habang nakasakay tayo dito. Welcome to the Mount Moiwa Ropeway. We are now departing for the midpoint station, located at an elevation of 456 meters. Please note that the gondola may shake when passing through the towers. Ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, kilala itong Mount Moiwa sa tawag na Bell of Happiness. Pero bukod dito, kilala din ang lugar na to sa pagkakaroon ng panoramic view, lalo na daw sa gabi.
Ang ganda daw dito. Pero hindi ko na ito maaabutan kasi nga, syempre, hapon ako pumunta, di ba? インドのネイル首相より贈られたお釈迦様のお骨の一部、ブッシェリとともに、道内の戦没者の霊を祀った慰霊塔でもございます。The white building on the left, towards the foot of the mountain, is a stupa called the Sapporo Peace Pagoda. It is a memorial built to commemorate peace. 続きまして、正面は札幌市の中心部、大通り。 Okay, we are now arriving at Shifuku Station. Okay, ito na yung station kung saan sasakay tayo ng isa pang cable car papunta naman dun sa observation deck. Pero sabi sa Google, pwede rin daw itong mag-trail kung gusto mo kasi beginner friendly naman daw yung mga trails dito at well maintained yung path kaya pwede mong gawin. Kaya lang ako, ayoko na kasi baka maligaw ako, mahirap na at baka kainin ako ng snow bear. Snow bear yarn, badly. Anyways, ito yung area kung saan tayo sasakay nung isang mini cable car. So narinig nyo ba? Sabi ni Kuya, dito po tayo, ito yung daan papunta sa maliit na cable car. Sumunod kayo sa akin, pumila po kayo ng maayos dyan kung ayaw nyo masaktan. Oh, ang bilis, di ba? Takot na maunahan. Kanina pa ako nakatayo eh. Gusto ko na umupo kaya medyo nagmadali tayo. Dito nga, ang kasabay ko, mga Pilipino at Chinese. Gusto ko nga kausapin yung mga Pinoy kaya lang nahihiya ako, shy type ang lolo nyo. Ito palang mini cable car. Bale, dalawang mini cable car siya. 30 each ang laman niya. So, maximum na is 60. Tapos, ang intervals niya, every 15 minutes. Kaya, buti na lang, nakasakay na ako agad. Dito, tumayo na nga ako kasi pun ako, pagka nakaupo ka, wala ka masyadong makita. Kaya, naisipan ko na lang tumayo. Tingnan mo sila tita, oh. O diba, abalang-abala mag-video. Siyempre, ano yan, memories yan. So, kailangan makapture natin. Believe din ako sa kanila. Nakakatuwa. Kasi, kaya pa nila yung lamig dito sa Sapporo. At nandito na nga tayo sa peak or summit or observation deck ng Mount Moiwa. So dito may area din pala na pwede kang mag-ski. Tapos may mga wildlife din tulad ng squirrels, woodpeckers. Sa facilities naman meron silang yung pinaka-importante sa lahat, yung CR, toilet, restroom, bahala kayo kung anong tawag nyo. Tapos meron din sila ditong restaurant. Tapos ito nga yung observation deck. Tapos meron din silang shops at theater. Grabe, sobrang ganda dito sa taas kasi kita mo yung city. Hindi ko ma-imagine na makakarating ako dito sa yun nga, sa place na to. Napaka ano ba to? Fulfillment. Na fulfilled yung yung isa sa mga bucket list dreams ko yan ganyan, 'di ba? Maganda talaga sobra dito. Okay, tara, lapit tayo sa may bell. Dito mas maganda kasi yung view, mas kita nyo yung city. Ayan, no, 'di ba? Kaya lang wala masyado kasing maaninag dahil nga puro snow. Try natin tong bell. Success!
Pagkatapos nga natin dun sa observation deck, naisip kong bumaba para nang makita kung ano yung nasa first floor at saka kung ano yung nasa paligid. Dito sobrang tarik nito na pababa. Kung titingnan nyo, dahan-dahan akong naglalakad kasi mataas to. Sa video mukha lang pantay pero sobrang pababa. Mabuti na yung sigurado kaysa mapahiya ka sa mga tao. 'Di ba? Kaya dahan-dahan lang. After niyan, 'di ba? Casual na. Lakad pogi na kasi nga pantay na. So, actually gusto ko lang din makita yung medyo dun sa may baba. Kasi hinahanap ko dito yung pathway nga daw na pwede ka kasing mag-trail. So, naisip ko maglakad-lakad pababa, hanapin yung daan na yun, baka makita ko. Pero mukhang napakahirap kasi nga, 'di ba, puro snow. Hindi mo ma-identify kung alin din yung street or alin yung pathway. Pero dito parang naisip ko baka ito yung part na yun kasi may mga nakikita akong street lights. So, baka lang naman, 'di ba? Baka ito yun. Medyo mahirap ma-identify or ma-distinguish kasi nga puro snow. Pero itong area na linalakaran ko parang flat, tapos kung makikita nyo, 'di ba, parang yung center o yung gitna medyo flat, tapos sa gilid medyo matambok yarn. Yang basta medyo puno ng snow. Tapos ito yung street light. Ito naman yung observation deck kanina, 'di ba? Naisip ko lang, kaya siguro to tinawag na Bell of Happiness kasi bawal dito yung mga malulungkot tsaka emotional. Baka kasi tumalon ka dito o kaya magpagulong-gulong ka pababa, delikado. So ang ginawa nila, kailangan ang pangalan nito is Bell of Happiness para positive thinking. Yung pag pupunta ka dito, alam mo na masaya ka, wala kang problema kasi delikado eh. Bawal din to sa mga lasing, mahirap sobrang pababa. Actually, gusto kong puntahan yung medyo dun sa dulo kasi gusto ko nga makita. Kaya lang, sobrang layo pa. Tinatamad na ako maglakad. Kaya sabi ko, dito na lang ako. Observe na lang ako. At dito nga makikita nyo, pababa na yung cable car kasi pabalik na ako doon sa main entrance ng Mount Moiwa dahil pauwi na ako. Isa lang sa disadvantage pag pupunta ka dito ng snow season, parang black and white lang yung makikita mo kasi nga puro puti lang, tapos ito yung mga puno, tingnan nyo, walang mga leaves, walang mga greens, di ba? Pero kasi yung experience na makapunta ka ng may snow, iba yun kasi sa atin hindi nag-i-snow eh. Tapos pag pauwi rin pala or pabalik ka dun sa Mount Moiwa main entrance, wala ka na rin masyadong makakasabay kasi yung iba either nauna or yung iba nag-stay pa dun sa taas para alam mo yun, mag-observe pa. Yan. Imagine kung halimbawa walang snow yan, ang ganda siguro tingnan. Pero kasi nga may snow, walang leaves yung mga puno. Pero hindi siya patay wala lang siyang leaves pala. Siya nga pala guys, after dito pabalik na ako papunta naman ako ng Tokyo. Doon nyo ako samahan para mag-explore din bago tayo bumalik ng Manila. こちらの札幌藻岩山ロープウェイは1958年に運転を開始いたしました。その後2度の改修を経てより静かで快適な乗り物となりました。 The Sapporo Mount Moira Ropeway started operations in 1958. Since then, the ropeway has undergone 2 renovations to make it a quieter and more comfortable Diba, may ride. information pa na sinasabi habang pababa ka tungkol dito sa cable car at saka sa Mount Moiwa. Grabe, sobra yung experience ko dito sa Sapporo, sobrang ganda. Kaya forever mate-treasure ko to. Mamimiss ko ang Sapporo, promise.
At nandito na nga tayo sa airport ng New Chitose, 13, 14, 15. Hindi, New Chitose, New Chitose, kung ano man ang gusto nyong itawag dito sa airport na to ng Sapporo. Ayan, nandito na ako at getting ready. Sasakay tayo ng plane papunta man ng Tokyo. Kaya kung umabot ka sa video na to, sobrang salamat, idol. At sana panoorin mo yung susunod ko. Salamat ulit!